Magandang araw sa inyong lahat at welcome sa aking channel, Trading with the FX Trader. I-share ko lang yung aking trade ngayon at ito ay nasa GBP USD. At ibabahagi ko sa inyo yung aking mga strategies at kung paano yung gamit ko na strategy kung bakit nagbabuy trade ako sa pair nito GBP USD. So ito yon, makikita natin dito sa weekly chart na itong blue line na ito yung tinatawag natin na support area. Support area, yan ito yung support area, at saka ito yung trend line ng weekly chart natin. Kung makikita nyo sa weekly chart, yung trend line na ito, na break na ito ng mga candles, at saka yung price ay muling bumalik dito sa area na ito. Kasabihin nyo, ba't ako nag buy trade? Klaro naman na yung trend na ito. Kung tignan natin sa daily chart, kung tignan natin sa daily chart, yung trend dito ay downtrend. Ba't ka nagbabay? Hindi ba dapat mag-trade ka together with the trend? Tama naman yun. Kaya lang, depende yun kung paano mo i-manage yung risk mo. Kasi kung titignan mo yung weekly support natin, huli yung area na ito ay huling na-touch ng price noong April 2024. So ngayon ay nasa area na ito ng support area ng support area. So malayo naman yung natin malayo naman yung yung hedge natin. Isa pa, hindi rin ako naglalagay madalas ng stop loss kasi nag-hedge ako ng aking mga trades. Kung sakali ay yung presyo nitong sa kasalukuyan ay nasa 1.24039, kung sakaling ang presyo nito ay angat sa 1.25371, i-manually close ko yung trade. At kung bababa naman, hindi naman ako mag-worry kasi naka-hedge naman ako sa price na ito, 12187. Paano pag tuloy yung pagbagsak ng trade ko? Yun na dapat ang pag-manage ng trade. Kasi babalik ako dito sa weekly chart. Kung babalik dito yung price dito sa ito yung second support level natin Teka mo na rectangle. Dito to. Kung babalik siya dito, mag-enter ako ng another position for buy at maglalagay din ako dito ng sell position para ma-hedge yung losses ko. At saka hindi naman malaki yung lots na tinitrade ko dito. Kumbaga ito ay 1% lamang. Kahit bumaba pa ito dito, hindi ganoon kalakihan maapektuhan yung trade ko kasi nga minamanage ko yung risk ko. 1% lang ito sa whole account ko. Kaya hindi ako nagwo-worry. At kung sakali man ito ay ma-fill nitong yung sell stop order ko, inu-offset ko rin naman ito sa mga gains ko kung meron man akong makukuhang mga positive trades sa ibang trade na darating ngayong buwan. So ayun, magantay na lang tayo sa presyo nito kung sakaling ito ay babalik dito sa price na magre-rebounce dito sa price na 1.25371. Kaya kung nais nyo mapanood ang mga susunod na videos ko, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-press ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod na videos ko. Loobin nawa, hanggang sa muli.